At nawa mga kapatid sa ating pag-aaral ngayon ay tunay na mapagpala tayo ng Panginoon sa ating paksa na may pamagat na Walking Dead. Parang pelikula no? Ang mga bersyon ng Biblia na ating gagamitin ay ang Bagong Biblia at New King James Version. Liban na kung babanggitin. Totoo sa pelikula natin na kuha yan, yung salitang Walking Dead. Yung sa Tagalog niyan, di ba, naglalakad na patay. Patay na pero naglalakad pa rin. Sa telebisyon, sa mga pelikula, sila yung mga zombie, di ba? Na naglalakad pero patay na. Alam naman natin na hindi naman totoo yung pelikula, kundi isang science fiction lamang, katang-isip. Pero sa spiritual na realidad, alam niyo ba mga kapatid ay maraming tao ang ganyan spiritually speaking. May buhay sa katawan pero patay sa loob. Maaaring masaya sa panlabas na kaanyuan, abala sa trabaho, puno ng pangarap, pero walang relasyon na mabuti sa Diyos. Ibig sabihin, wala siyang kaugnayan sa Diyos. Kaya tanong natin sa ating sarili, tayo ba mga kapatid? Ako ba'y tunay na buhay kay Kristo o naglalakad na patay o walking dead? Sasaklawin natin mga kapatid ng ating teksto ngayon ay ang Efeso Kapitulo 2, talatang 1 hanggang 10. At pagkatapos nun, tatalon tayo sa chapter 4, verses 21 hanggang 32. Ang unang bahagi ng ating aralin mga kapatid ay tatalakay sa kalagayan natin noong wala pa tayo kay Kristo. Ano ba ang ating kalagayan nung hindi pa tayo sumasampalataya kay Kristo? At ito rin ang kalagayan ng mga tao ngayon na hindi sumasampalataya kay Kristo. Lahat tayo dumaan sa ganitong kalagayan sapagat wala naman sa ating ipinanganak na pagmulat natin nananampalataya agad tayo kay Kristo. Tinuruan muna tayo, inaralan, bago tayo nanampalataya. Alam niyo yung kalagayan natin noon, walking dead. Naglalakad tayo, buhay tayo, pero patay tayo sa harap ng Diyos. Yan po mga kapatid na makikita natin sa Efeso, Kapitulo 2, talatang 1 hanggang 2. Patay dahil sa kasalanan. Ang sabi rito mga kapatid sa talata, kayo nooy mga patay sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan. So yan ang past tense na natin. Na nasabi noon yan mga patay sa kasalanan. Pinapaalala ni Pablo rito, yung spiritual na kalagayan natin noon, patay tayo sa harap ng Diyos. Ang tingin sa atin ng Diyos, bangkay, patay. Hindi sa physical yan, alam natin, kundi sa spiritual. Patay sa pagsalangsang at kasalanan. Yun ang dahilan. Kaya tayo patay sa harap ng Diyos dahil sa kasalanan. Yung pagiging patay dito ay nangangahulugang hiwalay sa Diyos sapagkat tayo nabubuhay sa pagsalangsang at mga kasalanan. At yan mga kapatid, past tense nga natin yan dahil sabi, nooy mga patay. Noon. Di ba? At inulit-ulit sa sumunod na parirala na dati ninyong nilakaran. Yan ang way of life natin. Dati nating nilakaran. Ibig sabihin, ganyan ang mga gawin natin noon. Yan ang estilo ng pamumuhay natin. Yan ang direksyon ng pamumuhay natin noon. Noon dapat yan, hindi ngayon. Pero noon. At yan ang kalagayan ng mga tao sa kasalukuyan nang nahiwalay kay Kristo. Na yan mga kapatid, sabi pa rito, ayon sa lakad ng sanlibutan. So, ang buhay natin noon ay ayon sa sistema at impluensya ng makasalanang mundo. Ayon sa lakad ng sanlibutan. Mga kaugalian yan na laban sa Diyos. Tumutukoy yan sa mga pansariling mga pagnanasa, makamundong hangarin, at kasamaan na ikinatutuwa at kinagigiliwan ng sanlibutan. Ganyan din tayo noon mga kapatid. At ang sabi pa rito, ayon sa pinuno ng kapangyarihan ng himpapawid. Sino yan? Ayon daw dun sa pinuno ng kapangyarihan ng himpapawid. Si Satanas yan, mga kapatid. At tinutukoy dyan. Siya yung namumuno sa espiritual na kasamaan. Sa pag sinabing kapangyarihan ng himpapawid, parang spiritual dimension. No? Yan yung pinagaharian ni Satanas.
Siya yung impluwensya sa likod ng kasamaan sa mundo. Kaya sabi rito, ng espiritu, Satanas yan, ng espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Pinakikita rito na yung espiritu ni Satanas ay aktibo pa rin nung panahon na sinusulat ni Apostol Pablo yan hanggang ngayon mga kapatid. Aktibo pa rin yung espiritu ni Satanas. Ang anak ng pagsuway rito mga kapatid ay tumutukoy sa mga taong namumuhay sa kasalanan at impluwensya ni Satanas. At ganyan tayo noon mga kapatid kahit hindi natin alam. Kahit hindi natin aminin yan, yan ang kalagayan ng mga taong hiwalay kay Kristo. Kahit aktibo, matagumpay, masayahin ang isang tao, kung hiwalay kay Kristo, siya ay spiritually dead. Walking dead, ika nga. Kung ang kasalanan ang nagpapatakbo at naghahari sa buhay ng isang tao kapag siya ay hiwalay kay Kristo sapagkat siya nasa kapangyarihan ni Satanas. Yan ang ating kalagayan noon. Pinapaalala lang ni Pablo yan mga kapatid. Nung tayo ay hindi pa sumasampalataya kay Kristo. At yan din ang kalagayan ng mga taong kakilala natin ngayon na hindi pa nananampalataya at ayaw manampalataya. So yan ang kalagayan natin noong wala pa tayo kay Kristo. Ang ikalawang bahagi naman ng ating aralin ay yung kalagayan naman natin ngayon. Noon yan no? Kalagayan natin noon, walking dead tayo. Pero ngayon, ano ba dapat na maging kalagayan natin? Mga kapatid, inalis na tayo ni Kristo dyan dahil nanampalataya tayo kay Kristo. Kaya meron na tayong ang bagong buhay na meron kay Kristo ngayon. Dapat ito ang kalagayan natin ngayon. Ito ay continuation lang ng talata, mga kapatid, sa 2:1 hanggang 2. Ngayon naman ay 2:3 hanggang 10 ang ating titingnan. Dire-diretso lang po ang pag-aaral nito. At dito kitang-kita natin ang konteksto, sunod-sunod ng mga talata ng Biblia na isinulat ni Apostol Pablo. Ang sabi rito, tayong lahat ay dating nabuhay sa gitna ng mga ito. Continuation lang yan, no? Ibig sabihin, yun talagang pamumuhay natin noon. Tumutukoy yan sa atin na nananampalataya. Dati, ganyan ang buhay natin. Pero lahat tayo ganyan. Tayong lahat. So lahat tayo, kahit ikaw kapatid, maaring tahimik kang tao, mabait kang tao, kasama ka dyan nung hindi ka pa nananampalataya. Yan ang kalagayan po ng mga taong hindi nananampalataya kay Hesukristo. Na ang sabi dito, tayong lahat ay dating nabuhay sa gitna ng mga ito sa mga pagnanasa ng laman. Alam natin, pag sinabing pagnanasa ng laman, tumutukoy ito sa mga likas na makasalanang kalagayan kung saan ang ating mga pagnanasa, yung kagustuhan natin, nakatuon lamang sa mga makamundong kasiyahan. At hindi natin iniisip ang mga kalooban ng Diyos. Na sabi nga rito, na ating ginagawa ang mga nais ng laman at ng pag-iisip. Kung ano lang maisip natin na makapagpapaligaya sa atin, yun ang iniisip natin makapagbibigay sa atin ng kasayahan na hindi natin binibigyan ng konsiderasyon kung ano talaga ang kalooban ng Diyos. Yan noon, mga kapatid. At tayo nooy katutubong mga anak ng kapuotan. Pag sinabing katutubong anak ng kapuotan, mga kapatid, nangangahulugan ito na dahil sa ating mga makasalanang kalikasan, nararapat tayo tumanggap ng puot ng Diyos. Yung salitang anak ng kapuotan ay isang matinding pagsasalarawan yan ng ating kalagayan bago tayo iniligtas ng biyaya ng Diyos. Gaya naman ng mga iba, ng mga ibang hindi sumasampalataya. So pinapakita rito muli mga kapatid, na ang mga makasalanang kalagayan ay hindi nagtatangi ng isang grupo lamang na tao, kundi isang kalagayan niya ng buong sangkatauhan. Kaya nga si Kristo ay naparito para tayo alisin dyan. Kaya tingnan nyo sa sumunod na talata, mga kapatid, sa verse 4. Ngunit ang Diyos, palibhas ay mayaman sa awa, dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa atin. Yan ang dahilan, mga kapatid, ay pinakikita rito. Bagamat yung kanina, negative na negative, ito ngayon, positive to. Sa kabila ng ganong kalagayan, ngunit ng Diyos, palibhasay mayaman sa awa. Pag sinabing mayaman sa awa, ibig sabihin hindi siya nagkukulang ng awa. Palagi siya nahahabag, palagi siya naaawa. Hindi siya nagdadamot ng habag.
kundi sagana. Ano ang dahilan? Dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa atin. O dahil diyan, sa malaking pag-ibig, yung mga di masukat na pag-ibig ng Diyos. Ano sabi? Sumunod na talata, maging noon tayo'y mga patay sa pamamagitan ng ating mga pagsuway, binuhay niya tayo kay Kristo. Sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y naligtas. So yung talatang ito mga kapatid, nagpapatuloy ng pagpapatuloy yan na mensahe ng biyaya ng Diyos. Dito pinapasok na ni Pablo yung paano tayo naligtas. Yan ay sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Na sabi nito, kahit nun tayo'y mga patay sa pamamagitan ng ating mga pagsuway, makasalanang pamumuhay nung araw, binuhay niya tayo kay Kristo. Nabuhay tayo muli. So, hindi na tayo walking dead. Nakita niyo mga kapatid, yan ang kalagayan natin. At yan nangyari yan sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y naligtas. Biyaya, mga kapatid. Ibig sabihin ng biyaya, mga kapatid, ay kaloob yan. Kaloob na walang bayad ng Diyos. Isang bagay na hindi natin kailanman mapagtatrabahuan yan. Hindi natin kayang kitain yan kahit ano pa ang pinag-aralan natin, kahit anong pagsusumikap natin. Tandaan nyo mga kapatid, dun sunod-sunod na mga talatang ito, no? Under nung ang bagong buhay na meron tayo kay Kristo. Dito ipinakikita ni Apostol Pablo na yung kaligtasan natin ay nakamit natin hindi dahil sa magagaling tayo, kundi dahil naawa sa atin ng Diyos. Dahil sa kanyang malaking pag-ibig, biniyayaan tayo. Binuhay tayong muli. So nakita nyo, no? So hindi na tayo dapat walking dead. Sa sumunod na talata. At tayo muling binuhay na kasama niya at pinaupong kasama niya sa sangkalangitan kay Kristo Jesus. Ito mga kapatid, itong talatang ito ay nagpapakita ng napakalaking pagpapala na nakamit natin dahil sa pag-ibig at biyaya ng Diyos. Bukod sa pagiging binuhay na muli tayo kay Kristo, yung sinabi rin sa Epeso kanina, sa naunang verse, tayo ay ibinangon din ng Diyos na kasama ni Kristo. Kasama niya at tayo muling binuhay na kasama ni Kristo. Tayo ngayon ay buhay sa pamamagitan ng parehong kapangyarihan kung paano binuhay na maguli ang ating Panginoon sa Kristo mula sa mga patay. Sa future, mga kapatid, tayo ay makakapiling niya sa sangkalangitan. Kaya kung titingnan niyo, mga kapatid, no, mapapansin ninyo yung pagkakasulat ni Pablo rito, para bagang nangyari na na naganap na Dahil sabi rito, at pinaupong kasama niya sa sangkalangitan, samantalang nandito pa tayo sa lupa. Pero sabi ni Pablo, pinaupong kasama ni Kristo sa sangkalangitan. Para bagang naganap na Hindi pa nagaganap yan. Pero pinakikita lang dito, mga kapatid, yung pananampalataya ni Pablo, talagang kiniklaim na niya. Kiniklaim na niya, mga kapatid. At talagang tiyak na magaganap para kay Pablo, tiyak na magaganap yan. Na talagang papaupuin tayo sa sangkalangitan. Magaganap yan sa tamang panahon, sa muling pagbabalik ng Panginoon sa Kristo. Meron siya matibay na kumpiyansa na ang tunay na sumasampalataya kay Kristo. Yung tunay ay may katiyakan ng walang hanggang buhay na kasama ang Panginoon. Nakita niyo mga kapatid, no? Yan yung bagong buhay na meron tayo ngayon kay Kristo Jesus. Ngayon, kung tayo na dating patay na sa ating kasalanan ay binuhay ng Diyos at iniupo kay Kristo sa sangkalangitan, ano ba naging layunin ng Diyos yan? Bakit magganyan mga kapatid? No? Ang sabi rito, upang kanyang maipakita sa mga panahon darating. Yan ang purpose ng Diyos kung bakit tayo biniyayaan ng Diyos. Upang kanyang maipakita sa mga panahon darating, ang Diyos ay may layunin na patuloy na ipamalas hindi lamang sa kasalukuyang panahon itong sinulat ni Pablo, kundi maging sa future, sa panahong darating. Kaya nga, umabot sa atin yung pagpapalang yan. Sapagkat yung sinusulatan niya, habang sinusulatan ni Pablo yan, noong unang siglo sa Epeso, ay pinapaliwanag niya dyan, mga kapatid, na hindi lamang sa panahon nila magaganap yan. Yung dahil sa habag ng Diyos, dahil sa biyaya ng Diyos, at sa pamamagitan ni Jesucristo ay nagkaroon ng kaligtasan ng mga tao na ahon, binuhay ng maguli.
spiritually, hindi na walking dead. At yan ang intensyon ng Diyos, mga kapatid, upang Kanya may pakita sa mga panahon darating. Kaya tumagos yan hanggang sa panahon natin at nakasama tayo dyan. Ano yan, mga kapatid? Ang nais ipakita ng Diyos sa mga panahon darating, ang di masukat na kayamanan ng Kanyang biyaya. Isipin niyo yung mga salitang ginagamit ni Pablo dito. No? Di masukat, the exceeding riches of His grace. Yung biyaya ng Diyos, hindi mo masukat yan. Ibig sabihin, walang kapantay, hindi matutumbasan, hindi lubusang mauunawaan, at hindi nauubos. Hindi nauubos ang biyaya ng Diyos. Grabe yan, mga kapatid. Paano nakarating sa atin ito? Sa sumunod na parirala, sabi, sa kagandang loob sa atin. So, hindi dahil sa ating mga sariling gawa ito. Hindi dahil sa merito natin o sa mabubuting gawa, kundi dahil sa likas na kabutihan, kagandahang loob ng Diyos. Ang Diyos ang nagbibigay ng biyaya dahil siya ay mahabagin at puno ng pagmamahal. At nangyari ito sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Si Kristo ang naging daan kung paano tayo nakatanggap ng biyaya. Yung kaligtasan, pagpapatawad, bagong buhay ay ipinagkaloob sa atin dahil sa sakripisyo ni Kristo sa krus. Siya yung nagsilbing tulay para maranasan natin ang biyaya ng Diyos. Kaya muli, mga kapatid, naalala natin ang pagkapako ni Kristo sa krus ay isang napakahalagang doktrina ng Kristyanismo. Hindi ka Kristiyano kapag hindi mo pinaniwalaan ang pagkapako ni Kristo sa krus. Kaya yan, mga kapatid, naganap yan dahil si Kristo napako sa krus. Hindi may papakita ng Diyos sa mga panahong darating ang di masukat na kayamanan ng kanyang biyaya. Hindi may papakita ng Diyos ang kanyang kagandang loob sa atin na nagdulot ng kaligtasan sa atin kung si Kristo ay hindi namatay sa krus. Makita niyo, no? Ganyan kahalaga ang pagkapako ni Kristo sa krus. So sa kabuuan, mga kapatid, ipinapakita ng talatang ito ang walang hanggang kabutihan ng Diyos na patuloy niyang ipinamamalas sa bawat generation. Umabot na nga tayo riyan. Ang biyayang ito, mga kapatid, ay hindi nakabatay sa ating sariling kakayahan, kundi sa kagandahang loob ng Diyos. At ito ay naipapasa sa atin sa pamamagitan ni Hesus Kristo. So nakita niyo, mga kapatid, no? Ngayon, bahagi pa rin ng ating bagong buhay kay Kristo ngayon. Dito sa sumunod na talata, sabi rito, sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas. Nakita niyo yung pagdidiin ni Pablo rito. Talagang dapat nauunawaan natin to, mga kapatid, bilang mga mananampalataya. Naligtas tayo hindi dahil sa paggawa ng mabuti. Hindi ka naligtas dahil napakagaling mong tao. Kundi yan ay biyaya. Grace. Grace sa iyo ng Diyos yan. Sa pamamagitan ng pananampalataya. So hindi sa pamamagitan ng gawa tayo naligtas. Sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi pwedeng gawa ka lang ng gawa nang wala kang pananampalataya. Ano naman yung gawa? Mamaya, dadaanan natin yung gawa. Pero dito malinaw, no? Sa pananampalataya, yan ang paraan para matanggap natin ang biyayang pagliligtas ng Diyos. Hindi tungkol sa mabubuting gawa. Hindi tungkol sa pagsisikap ng tao, kundi sa pagtitiwala at sa pananalig sa ginawang pagtubos ng ating Panginoon sa Kristo. Masyado madiin na si Pablo rito. At ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Regalo ng Diyos ang kaligtasan. Hindi isang bagay na pwedeng paghirapan o kitain. Kahit anong paglulupas ay gawin mo riyan. Hindi mo makakamit ang kaligtasan kung hindi tayo inibig ng Diyos, kundi naawa sa atin ng Diyos. Ipinakikita nito ang kagandang loob ng Diyos sa pagbibigay ng kaligtasan ng libre sa lahat ng mga sumasampalataya kay Kristo. Kaya mga kapatid, sa kabuuan ng talatang ito'y pagpapaalala na ang kaligtasan ay hindi nakabase sa ating sariling kakayahan.
kundi sa walang hanggang biyaya ng Diyos. Isa itong paanyaya rin sa bawat isa na manampalataya at magtiwala sa ating Panginoong Hesukristo. Sa sumunod na talata, verse 9, hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sino man ay huwag magmalaki. Yan ang gusto ng Diyos eh. Walang magmamalaki sa atin. Naligtas tayo hindi dahil sa napakabait natin o marami tayong accomplishment sa buhay. Hindi ganon. By faith kay Christ, kaya tayo naligtas. Hindi sa pamamagitan ng gawa. Ipinakikita ng kaligtasan ay hindi nakukuha sa pamamagitan ng mabubuting gawa o pagsisikap ng tao. Hindi ito isang gantimpala. Hindi gantimpala yan sa pagiging mabuti. Kundi isang biyaya yan. Ibinigay ng Diyos. Libre, wala pa tayong ginagawa mabuti. Binayayaan na tayo ng kaligtasan. Dahil ang purpose niyan, sabi diyan, upang ang sino man ay huwag magmalaki. Dahil ang kaligtasan, regalo ng Diyos, wala makapagmamalaki nga naman sa tao na kaya ka naligtas dahil napakabuti mong tao. Hindi ganun yun, mga kapatid. So ngayon, huwag naman nating isipin na baliwala na yung paggawa na mabuti. Ano bang kaugnayan ng paggawa na mabuti? Dito sa pinag-uusapan natin. Hindi naman ibig sabihin kasi lumalabas yan para bagang o hindi ka pala naligtas dahil sa mabuting mong ginawa. Totoo yun. Hindi tayo naligtas dahil sa mabuti nating ginawa. Pero ngayon, mga kapatid, ang tanong, ano ba ang kaugnayan ng paggawa na mabuti sa ating kaligtasan? Unang-una, hindi tayo naligtas dahil gumawa ka na mabuti. Pero kailangan bang may mabuting makita sa atin? Tingnan nyo mga kapatid. No? Bagamat hindi tayo naligtas dahil sa gawa mabuti, ngunit alalahanin natin na ang tunay na sumasampalataya kay Kristo ay natural na magre-resulta sa paggawa niya na mabuti. Kung talagang mananampalataya ka. Ang paggawa na mabuti ay ang kinahahantungan ng tunay na sumasampalataya. Doon ka patungo. Yung paggawa na mabuti ay natural na umuusbong sa tunay na sumasampalataya. Dahil sa sumunod na talata, sabi, tingnan nyo, sabagat tayo'y kanyang pinakamahusay na gawa. Isa-isa natin to by paralala, no, mga kapatid. No? Sabi rito, sabagat tayo'y kanyang pinakamahusay na gawa. Pinapakita na tayo ay nilikha ng Diyos at hindi basta lamang nilikha ng Diyos, kundi pinakamahusay na gawa. Tayo yung pinakamagandang obra. Kumbaga sa pintay, tayo yung masterpiece ng ating Panginoon Diyos sa kanyang paglikha. Meron tayong halaga at layunin. Ano ang halaga at layunin natin? Na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa. So hindi lamang tayo basta nilikha ng Diyos para sa sarili nating kapakinabangan, kundi upang mamuhay tayo ayon sa kanyang kalooban. Ang ating buhay kay Kristo ay dapat magbunga ng mabubuting gawa bilang tugon sa kanyang biyaya. Yan ang ibig sabihin niya na tayo nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa. Kaya ka dinala kay Kristo Jesus, nilikha ka ng Diyos kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa. Yun ang purpose ng Diyos, gumawa tayo ng mabuti na inihanda ng Diyos ng una pa. Ano yung inihanda ng Diyos ng una pa? Yung mga gagawin nating mabuti. Pinakikita ng bahaging ito na yung mabubuting gawa ay hindi natin kailangan imbentuhin yan. Meron nang inilaan ng Diyos na mga bagay na dapat nating gawin. Inilaan niya nung una pa upang siya nating lakaran para dyan tayo mabuhay. Kaya dito mga kapatid, ibinibigay sa atin ang hamon. Ang challenge na lumakad tayo sa landas ng Diyos. Hindi lang bilang isang option yan, kundi bilang aktibong pagsunod sa kanyang plano. Pero ang mahalagang punto pa rito mga kapatid na huwag natin kakalimutan na sa kabuuan, ipinapakita ng talatang ito na tayo ay may layunin sa Diyos. Meron tayong purpose. Isang buhay na puno ng mabubuting gawa. Ganyan tayo dapat mabuhay. Hindi bilang batayan ng kaligtasan. Hindi para maligtas tayo. Kundi bilang tugon yan. Tugon. Reaksyon sa kanyang pagmamahal at biyaya sa atin na nagresulta
ng ating kaligtasan. So yung mabubuting gawa mga kapatid, hindi yan na magliligtas sa atin. Reaksyon yan ng ating kaligtasan. Dahil iniligtas tayo ng Diyos, mabubuting gawa ang dapat makita po sa atin. Yan ang bagong buhay natin mga kapatid sa atin. Yan po mga kapatid ang ating buhay ngayon. Dapat meron tayo. Ngayon, yung ikatlong bahagi at yung huling bahagi ng ating aralin ay ang challenges o mga challenge sa atin o hamon. Ano ba yung hamon sa atin? Hindi na tayo walking dead. May tunay na buhay na tayo na natagpuan kay Kristo. Ang dating tayo patay dahil sa kasalanan pero ngayon ay binuhay na ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Ngayon binuhay na tayo ng Diyos kay Kristo. Paano natin maisasabuhay ang bagong buhay nito? Narito mga kapatid ang ilang praktikal na aplikasyon ng ating aralin bilang mga naalis na sa kalagayan ng pagiging patay sa harap ng Diyos, bilang mga hindi na tayo walking dead, ay meron tayong mga bagay na dapat nating isagawa. Hindi upang maligtas na inuulit ko po, kundi dahil tayo ay naligtas na. Dito din mga kapatid sa sulat ni Pablo, tatalo na tayo sa chapter 4, yung pinaka huling bahagi natin, chapter 4, 21 hanggang 32. No? Ito po mga kapatid. Basahin po natin sa verse 21. Kung tunay na siya'y inyong narinig at tinuruan sa Kanya, kung paano ang katotohanan ay na kay Kristo Jesus, parang shortcut nito, parang sinasabi, talaga bang nanampalataya kayo? Natuto ba talaga kayo kay Kristo? Talaga ba yung katotohanan na ipinaniniwalaan ninyo ay na kay Kristo? Kung gayon, ito yung mga challenges sa atin. Number 1, alisin ang dating paraan ng pamumuhay. Talaga natuto ba tayo? Doon sabi sa atin, alisin ninyo ang dating paraan ng inyong pamumuhay. So, ibig sabihin, lifestyle natin, nung hindi pa tayo nananampalataya, dapat mabago na yan, maalis na yan. Ang dating pagkatao na pinasama sa pamamagitan ng mapandayang pagnanasa. So, yung dating pagkatao, yung tukoy rito, yung makasalanang kalikasan natin noon, bago natin nakilala si Kristo. Talaga ba natuto tayo kay Kristo? O di yan dapat natin gawin ngayon. Sinasabi rin dito na ang kasalanan madaya. Sabi diyan, inililigaw tayo gamit ang maling pagnanasa at pagsasamantalang o pansamantalang kasiyahan. Yung dating pagkatao, sabi, na pinasama sa pamamagitan ng mapandayang pagnanasa. Dapat yan alisin na natin yan, mga kapatid. At ang gagawin natin, ikalawa, ay magbago ng pag-iisip. Baguhin natin ang ating pag-iisip at magbago sa espiritu ng inyong pag-iisip. Magbago ng pag-iisip, yan ang tunay na pagbabago. Nagsisimula sa ating pag-iisip. Hindi lang ito panlabas na pagbabago, kundi yung panloob na pagbabago. Kaya sabi niya, pagbabago sa espiritu ng inyong pag-iisip. Ibig sabihin, yung ating mga pananaw, yung ating mga pangunawa, yung mga nagmo-motivate, mga nagpapakilo sa atin, nanggagaling yan sa ating kalooban, tanggalin na natin yung dati. Kapag ang ating pag-iisip ay nagbago sa pamamagitan ng Diyos, sa pamamagitan ng mga aral ni Kristo, nagkakaroon tayo ng bagong paraan ng pagtingin sa buhay. Naiiba na yung pananaw natin sa buhay, sa sarili natin, pati sa kapwa natin. Naiiba na rin ang ating pagtingin sa kapwa natin. Dati wala tayong pakialam sa kapwa natin. Ngayon, tinitingnan na natin ang ating kapwa bilang kapwa talaga natin. Nagkakaroon tayo ng pagmamalasakit, pag-ibig. Di ba? Yung pagbabagong ito, mga kapatid, nagmumula sa katotohanan ng Diyos, sa salita ng Diyos. At hindi sa mga maling impluensya na mundo. Galing yan lahat kay Kristo. At yung ikatlo rito, mga kapatid, ay yung magbihis ng bagong pagkatao. Ano ibig sabihin yan? Ang sabi rito, at kayo'y magbihis ng bagong pagkatao na nilalang ayon sa wangis ng Diyos sa katwiran at kabanalan ng katotohanan. Ito ay isang paalala, mga kapatid, na bilang mga mananampalataya, dapat nating isuot, ibihis daw magbihis ng bagong pagkatao. Ibig sabihin, ipamuhay ang ating bagong pagkatao. Isang buhay na binago na ng Diyos. Magbihis ng bagong pagkatao. Ibig sabihin, talikuran na natin yung luma natin.
Yung makasalanang pamumuhay, alisin mo na yan. Kung talagang nananampalataya ka, 'pag hindi mo naalis yan, ibig sabihin, hindi ka talaga nananampalataya. Tanda yan ng ikaw ay nananampalataya. Yung ibinibihis mo na yung bagong pagkatao na nilalang ayon sa wangis ng Diyos. Yung bagong pagkatao natin ay hindi mula sa atin, kundi galing sa Diyos yan. Ipinakikita nito na tayo ay hinubog upang ipakita ang katangian ng Diyos. Dapat makita sa buhay natin ang ating Panginoon Kristo, ang ating Panginoon Diyos. Nasabi pa rito sa katwiran at kabanalan ng katotohanan. Ibig sabihin yung bagong buhay na ito ay dapat puno ng katwiran, ng righteousness ng Panginoon. Yung katwiran yan, mga kapatid, ibig sabihin lamang yan, matuwid na pamumuhay at kabanalan, pamumuhay na nakalaan para sa Diyos ayon sa katotohanan ng Diyos. Sa madaling sabi, mga kapatid, tinawag tayo ng Diyos na mamuhay bilang bagong nilalang, bilang kanyang anak na lumalakad sa katwiran at kabanalan. So nakita nyo, no, mga kapatid, no? Yung tatlong pangunahing bagay na yan. So hanggang verse 24 yan. Ngayon, hiniwalay natin yung mga hamon din to sa buhay yung susunod. Ito mga, parang ito yung major challenges, yung tatlong bagay na nauna. Pero after nung verse 24, mula sa verses 25 hanggang 32, ay makikita natin yung pitong practical. Pito to, mga kapatid. Hindi ko lang nalagay yung numero. Ilang mga practical na aplikasyon ng pagbabago. Sunod-sunod lang yung pag-aaral natin ng talata mula Efeso chapter 4, 21 hanggang 32. So na-cover na natin yung verse 24. Dito na tayo sa verse 25 hanggang 32. Natitira na lang, mga kapatid, yung 7 punto. Mga practical kasi, nakita natin ito. Mga definido, mga partikular na pagkilos at aksyon na dapat nating isagawa. Tingnan nyo, mga practical to, talaga aksyon na to eh. Sa verse 25, makikita natin number 1, magsalita ng katotohanan. Di ba? Partikular na yan. Sa 4:25, kaya't pagkatapos itakwil ang kasinungalingan, ang bawat isa ay magsalita ng katotohanan sa kanyang kapwa, sapagkat tayo mga bahagi ng isa't isa. Yung kapwa dyan, mga kapatid sa pananampalataya, dahil nabanggit yung sapagkat tayo mga bahagi ng isa't isa, bahagi tayo ng iisang katawan. Dapat nating iwasan, mga kapatid, ang pagsisinungaling. Palitan ito ng pagsasabi ng katotohanan sa isa't isa. Bawal magsinungaling sa gitna ng kapatiran. Maski naman hindi sa kapatiran, huwag kang magsisinungaling. Pero dito, idinidiin sa kapatiran to. Dahil nabanggit nga, bahagi ng isa't isa. So, dapat nating iwasan, mga kapatid, ang hindi pagsasabi ng totoo. Mahalaga ito dahil tayo ay magkakaugnay bilang isang katawan ng ating Panginoon Kristo. Isang pamilya tayo ng mga mananampalataya. Sa madaling salita, yung katotohanan, nagpapalakas kasi yan ng pagkakaisa at pagtutulungan sa loob ng community ng mga Kristiyano. Mga mananampalataya ang pinag-uusapan dito. So, magsalita tayo ng katotohanan. Puro totoo lang ang sabihin natin. Huwag tayo magsisinungaling sa isa't isa. Masama yan, mga kapatid. Maski sa ibang tao, huwag tayo magsisinungaling. Lalo na sa kapatiran. So, yun po. Ikalawa, magalit pero huwag magkasalan. Partikular, di ba? Mga practical talaga na aplikasyon ng pagbabago. Sabi nito, magalit kayo, ngunit huwag magkasala. Huwag hayaang lubugan ng araw ang inyong galit. Hindi masama magalit. Dahil sabi, magalit daw, pero ang tagubilin dito ay huwag tayong magkasala kung magagalit tayo. Natural lang naman magalit kapag meron tayo nakitang mali, di ba? Nakita natin ang kamalian, magagalit tayo. Alam mo, tumawa pa tayo. Hindi na, di ba? Hindi tayo matutuwa pag may mali. Magagalit tayo, dapat lang tayo magalit. Pinakikita naman dito na may makatarungang galit. Halimbawa, galit ka sa kasamaan o kawalang katarungan. Natural, galit tayo. Ang galit ay isang natural na emosyon. Ang paalala rito, mga kapatid, kontrolin ang galit o damdamin. Hindi dapat galit ang may kontrol sa atin, hindi yung galit na galit ka. Ang sabi, huwag hayaang lubugan ng araw ang inyong galit. Ito'y maaaring tumutukoy sa tumatagal ang ating galit. Galit ka ng umaga hanggang sa kinabukasan, galit. Lumubog na yung araw, galit ka pa rin. Di ba? Yan yung literal. O kaya sa makasagisag.
figurative na pagsasalita, yung lubugan ng araw, ang inyong galit ay maaaring tumutukoy sa mawalan ka na ng pagkakataon sa pagpapatawad. Naubos na yung panahon. Bumao na yung galit mo, naging puot na. So isang paalala sa atin 'to na huwag nating patagalin ang galit natin. Dahil kapag pinanatili natin ito, pinatagal sa ating puso yung galit natin sa kapwa natin, maaaring tayo na ang kokontrolin nito. At magbunga 'to. Ano maaaring maging bunga yan? Magmumura ka na, maninigaw ka na, magsasalita ka na ng masasakit at mga mapanirang puri. Maaari ding magbunga ito ng paghihiganti at makapanakit ka pa ng pisikal. Di ba? Sabi pa nga rito sa sumunod na verse, no, kaugnay pa rin yan, at huwag bigyan ng pagkakataon ang dyablo. Kapag tumagal ang ating galit, mga kapatid, nagkakaroon na ng pagkakataon si Satanas para lalo tayong pag-initin sa ating galit at maaaring magresulta doon sa paggawa ng kasalanan. Example, mga kapatid, sa road rage, kung tawagin. Yung away sa traffic. And biro mo, nauuwi pa sa patayan, barilan. Di ba? Ilang beses na tayo nakabalita ng ganyan. So, wag hayaang lumugan ng araw ang galit. Paanyaya yan sa atin na makipag-ayos agad tayo. Magpatawad agad tayo para hindi mabigyan ng pagkakataon ng dyablo. Pag nakita ni Satanas na galit na tayo, gagatungan tayo lalo niyan. Kapag ang galit ay pinanatili sa puso, ito ay nagiging hinanakit, kapaitan o pagkapuot na lahat ng ito ay sumisira sa ating relasyon sa Diyos at relasyon sa ating kapwa. So, mag-ingat kayo ha. Kung magagalit kayo, huwag kayong magkasala. Ikatlo, maging masipag tayo. Maging masipag upang makatulong din sa nangangailangan. Bawal at tamad sa Biblia. Ito nga, pag nanakaw, Efeso 4:28, ang nagnanakaw ay huwag na magnakaw pa, kundi magtrabaho at gumawa siya sa pamamagitan ng kanyang sariling mga kamay ng mabuting bagay. Bakit? Upang siya'y may maibahagi sa nangangailangan. Kaya ka pala magtatrabaho, hindi lang para sa sarili mo, kundi upang may ibahagi ka sa nangangailangan. So ito'y nagtututo ng pagbabagong buhay talaga, di ba? Mula sa masama tungo sa mabuti. So sinasabi niya sa talata na ang dating magnanakaw, dapat tumigil sa pagnanakaw. Magtrabaho ka sa halip na magnakaw ka. Upang makapagbigay sa iba. Hindi lang para sa sarili mo. Ano yung nakita natin dyan? Pinakikita nito ng tunay na pagbabago ay hindi lamang yung pagtigil na masamang gawain, kundi yung aktibong paggawa naman na mabuti at pagbabahagi sa iba. Hindi mo lang tinigil yung masamang gawain, kundi nagsimula ka pang gumawa ng mabuti. So, maganda yan, mga kapatid. Number 4, huwag magsalita ng mga masasama. Ano mang masamang salita, nadaanan natin to nung may lesson tayo sa pagmumura. No? Ano mang masamang salita ay hindi dapat lumabas sa inyong bibig, kundi ang mabuti lamang para sa ikatitibay, ayon sa pangangailangan upang ito ay makapagbigay ng biyaya sa nakikinig. So dapat nating iwasan ng masasamang salita. Nagbibiro man tayo o hindi, gaya ng pagmumura, panlalait sa kapwa. Lesson natin nung nakarambuan. Sa halip na magsalita na may layuning makapagpatibay at magbigay ng biyaya sa iba. Yung ating salita, mga kapatid, importante yan. May kapangyarihan niya magpalakas o makasakit. May kapangyarihan niyan na gumawa na mabuti o hindi, di ba? Maaaring maging inspirasyon ka o kaya maaaring maging discouragement ka sa iba. So, yun po, mga kapatid. At number 5, mga practical nun, di ba? Mga talagang tumbok na tumbok, yung mga specific na dapat natin gawin. Huwag pigatiin ang Espiritu Santo. Tingnan nyo, mga kapatid, na huwag ninyong pigatiin ang Espiritu Santo ng Diyos na sa pamamagitan niya, kayo'y tinatakan para sa araw ng pagtubos. So, paalala ito pag tinignan natin sa konteksto, mga kapatid. Yung konteksto, kanina pa natin pinag-aaralan, di ba? Ito ay paalala na dapat nating ingatan ang ating kaugnayan sa Holy Spirit. Kapag tayo namumuhay sa kasalanan o pagsuway, napipigati, nalulungkot, nalulumbay ang Espiritu Santo. Bilang mga mananampalataya, mga kapatid, di ba tinatakan tayo ng Holy Spirit?
bilang tanda ng ating kaligtasan at pagtubos. Ipinakikita ng talata, mga kapatid, ang kahalagahan ng pamumuhay ayon sa kalooban ng Diyos, upang ang Espiritu Santo ng Diyos, yung Holy Spirit, ay huwag mapigati. Ano sa palagay ninyo, kapag napigati ang Holy Spirit, nasa sa Kanya pa rin ba yung patnubay sa atin? Binigay yung Holy Spirit para patnubayan tayo eh. Paano tayo papatnubayan ng Holy Spirit kung ang ating mga pamumuhay ay salungat sa kalooban ng Diyos? Nalulungkot ngayon ng Holy Spirit, paano tayo papatnubayan? Parang gano'n lang lumalabas dito, mga kapatid eh. Tayo muna magde-decide sa sarili natin kung tayo ba talaga papatnubayan ng Holy Spirit o hindi. Kapag tayo'y namuhay sa kasamaan, lumalabas, pinipighati natin ang Holy Spirit. Sa palagay kaya natin may patnubay tayong makukuha sa Holy Spirit. So, ang payo rito, huwag nating pigatiin ang Holy Spirit. Yung Holy Spirit pa naman, ang sabi rito, yan ang itinatak sa atin hanggang sa araw ng pagtubos. Yan ang guarantee ng Diyos na maliligtas tayo. So, yun po, mga kapatid. Yan ang mga specific na tagubilin. Paano natin hindi mapipigati ang Holy Spirit? Huwag tayong mamuhay sa kasamaan. Ika-6, ito pa mga iba't ibang mga nilagom ni Apostol Pablo na mga gawi na dapat alisin natin. Masasamang gawi ito. Lahat ng pait, galit, puot, pag-aaway, at paninirampuri ay inyong alisin. Pati lahat ng kasamaan, nilagom niya. Baka kasi mayroon pa siya hindi nabangkit, no? Ito yung nagtuturo ng pagtatanggal ng mga negatibong damdamin, ugali, di ba? Yung pait, galit, puot. Tapos sinabi niya pati lahat ng kasamaan. Pinakikita nito ang tunay na pagbabago ay hindi lamang panlabas, kundi nagmumula yan sa puso natin, malinis at mapagpatawad. Kaya sabi doon sa 7, maging mabait tayo sa isa't isa. Mabait, mga kapatid. Alam niyo yung mabait? Ano ba sa English na mabait? And be kind to one another. Be kind to one another. Sabi sa Tagalog, at maging mabait kayo sa isa't isa. Mga mahabaghin, nagpapatawad sa isa't isa, gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Paano tayo magpapatawad sa isa't isa? Kung paano daw tayo pinatawad ng Diyos kay Kristo. Paano ba tayo pinatawad ng Diyos? Pinatawad, kinalimutan lahat ang kasalanan natin dahil kay Kristo. Gaano kabigat ang kasalanan natin na pinatawad ng Diyos kay Kristo? Yung kasalanan natin ay sapat para ihagis tayo sa dagat-dagatang apoy. So maging maawain tayo. Ano yung maawain? Yung marunong kang magmalasakit sa kapwa mo. Yung talagang natatouch ka pag nahihirapan ng kapwa mo. Hindi lang gandam-dami, pati aksyon yan. Maawa, mahabagin, kahit hindi karapat-dapat. Pag sinabing mahabagin, mga kapatid, talagang hindi naman kailangan ng tao karapat-dapat patawarin. Kaya natin patatawarin. Matuto tayong maawa. Awa, mga kapatid. So yun po, mga kapatid, ang ilang mga practical. Pito lahat yan, mga kapatid. Yung nadaanan natin. Ilang mga practical na aplikasyon. Tumbok na tumbok yung practical application, di ba? Very specific, particular yung sinabi ni Apostol Pablo nito. Sundin lang natin yan, mga kapatid. So yan po, mga kapatid, ang ating lesson. Nawa, mga kapatid, sa ating pag-iwahiwalay, tagubila na sa atin, itigil na natin yung pagiging walking dead sa pananampalataya. Tinanggal na tayo ng Diyos sa pagiging walking dead. Mga buhay na tayo dahil kay Kristo. Huwag nating hayaan na ang kasalanan ay patuloy na maghari sa buhay po natin. Nakita nyo, no, bagamat tayo tinawag ng Diyos, hindi dahil sa mabait tayo, kundi makasalanan nga tayo. Naligtas tayo dahil sa pananampalataya, hindi dahil sa mabubuting gawa. Pero ang tunay na pananampalataya, mga kapatid, gumagawa yan, kumikilos yan, hindi para maligtas, kundi bilang tugon natin sa Diyos yan. Bilang pasasalamat sa Kanya, sa pagtanaw ng utang na loob sa Diyos, ay sisikapin nating gawin ang Kanya mga kalooban. So yan, mga kapatid,
Naway nakatulong sa atin ang araling ito. Idalangin natin sa Panginoon na tulungan tayo na baguhin ang ating buhay. Mahirap magbago sa sarili natin. Pero kung titibayan natin ang ating pananampalataya, laliman pa natin ang ating pananampalataya, yakapin natin ng husto ang aral ng Diyos, mababago tayo mga kapatid. So hanggang dyan, maraming salamat sa inyo. Pagpalain tayong lahat ng Panginoon. Tayo po'y muling manalangin.